So, pag-usapan po natin ngayon ang difference or ang pros and cons naman po ng DFT and NFT. So, bakit ba ako nag-NFT at hindi ako nag-DFT? So, may mga reasons po yan. At hindi ko po sasabihin dito kung ano po yung maganda para sa inyo. Pumili lang po kayo kung ano yung sa tingin nyo sakto sa environment at pangangailangan nyo pagdating sa hydroponics. Dito po ipapakita ko po ang mga posibleng pros and cons at magiging problema nyo sa mga systems. So isa-isahin po natin yon mga kapurman. So nakikita nyo po itong mga kapurman, yan po ang NFT system natin. No? So meron po tayong video, panoorin nyo na lang po sa ang difference when it comes sa setup ng DFT and NFT. Dito naman ang pag-uusapan lang natin kung bakit ako nag-NFT kaysa sa DFT. At dito nyo malalaman yung mga pros and cons ng isang system. So yung comparison po is titingnan lang po natin ang pagdating sa efficiency, maintenance, cost, at yung pagdating sa epekto nito sa nutrient solution. At the same time, kung ano po ba ang nangyayari sa system kapag wala pong kuryente or brownout. Ano po ba mga posibleng backup system natin sa mga ganitong klaseng mga sistema kung wala pong kuryente. At ano po ang epekto ng tag-init sa bawat system. Kasi dun po talaga nagkakaroon ng difference. Unahin natin ngayon mga kapurman ang pagdating sa cost and pagsiset up or building the system. Okay, pagdating naman sa pagbibuild po ng system, no? Maliban po sa greenhouse, ang pag-uusapan lang po natin is yung piping lang po, no? Tsaka yung paggamit ng mga tubes dito sa ating system or sa NFT system natin mismo mga kapurman. So unahin natin si NFT. Si NFT po ay napakadali lang po niyang i-set up, no? Idudugtong nyo lang po siya per pipe. Wala na po kayong masyadong gawin dyan. Madugtong nyo lang po siya per pipe. Malagyan nyo po siya ng labi. Okay na po si NFT. Malagyan nyo lang po siya ng tamang section dito para kung saan po mahulog yung tubig o yung catcher ng tubig. Okay na po si NFT. Kumpara naman po kay DFT mga kapurman, ang setup po ni DFT is medyo technical po siya. Ang purpose po kasi ni DFT mga kapurman is magkaroon tayo ng tubig dito na may iwan. So ang tubig po na yon is ang purpose po niya is magkakaroon po ng sapat na tubig during brownout. Kumbaga backup po siya para sa mga halaman natin. So kahit wala pong kuryente, hindi po tumatakbo ang pump, no, meron pong tubig na naiiwan dito sa ating DFT. At the same time po, no, ginagawa pong backup ang tubig dito. At isa pa po is ginagamit din po ang mga DFT para po makatipid po sa kuryente. Kasi po hindi mo po kailangan paandarin ng 24/7 ang mga system ng DFT or ang pump ng DFT. Pero pagdating naman po sa building ng DFT po, ito po ang kailangan yung i-consider, no? So maganda po si DFT talaga in terms of ganung concept na meron pang tubig na naiiwan, no? Pero ito po ang i-consider nyo sa DFT. Sa pag-assemble po ng DFT, kailangan nyo po takpan yung dulo. So, another cost po yun, no? Kung maglalagay po kayo ng capping dyan, mahal po din ang capping ng ganitong pipe. Kung PVC naman ang gamit nyo, siguro mas mura siya, yung orange. Pero pagdating sa mga ganito na Duracon, mahal po ang capping nito na mga sa 50 po eh. And then, per pipe po, kailangan nyo po ng outlet na control. Tulad po nito. So, kailangan nyo bumili ng mga coupling para po makagawa kayo ng mga control system ng tubig. So tatakpan nyo po yun dito. Yung kabila po, may takip din po para po makontain natin yung tubig, no? Or pwede nyo po lagyan dito ng elbow. So pagdating sa cost po talaga nito, kung ikukumpara nyo po siya sa itong dalawang to, no, mas marami ka pong gagastusin sa setup pagdating sa DFT. Dahil po sa mga, sasabihin nating mga minor na mga additionals na to, pero pag maramihan na po ang inyong gagawin, medyo hindi na po siya minor na gastos sa totoo lang. Musta naman si DFT and NFT pagdating sa efficiency? So, ang i-cover ko po sa efficiency is ang maintenance po niya, no? At mainly yun po, yung maintenance, no? So, unahin natin ang pagdating sa paglilinis. Pagdating po sa paglilinis ng NFT, no, wala pong problema dyan. Kasi open po yan eh. No? Bubugahan nyo lang po ng ano yan, ng power washer, malinis na po yan. Basta-basta makakapag-spray dito kasi may takip. Hindi ka rin pwede po makapagsuksok ng kahit anong panglinis dyan kasi may takip. So nung nag-DFT po ako, ang ginagawa ko po dito, no, is power washer din po, no, pero kada power wash po, itataob nyo po siya, no, para malinisan. Kasi yung drain po na ginawa natin dito, hindi po enough para tanggalin niya lahat ng tubig.
At the same time po, hindi may mga maiiwan pa rin po sa loob kasi hindi nyo po kasi nawawash out lahat kasi nga may takip. Paano naman po si DFT and NFT pagdating po sa nutrients? No, unahin natin si NFT mga kapurman. Si NFT mga kapurman, dun ka lang magtitimpla ng nutrients mo sa tangke. Ngayon, pag nagtimpla ka ng nutrients mo sa tangke, no, nagsisirculate lang yun, babalik agad yun sa tangke kasi open na open siya. Wala pong pondo kasi dito sa NFT. Which is, ang monitoring nyo lang po, sa tangke lang po talaga. Ngayon, pagdating po sa DFT, may additional steps po siya. At medyo nagiging problematic siya para sa akin mga kapurman, no. So sa mga nagdi-DFT po dyan, kudos po sa inyo kung nami-maintain nyo na maayos yung DFT nyo. And for me po kasi parang si DFT is para sa mga small scale po siya at sa mga lugar na wala pong kuryente or patay madalas ang kuryente, no. Si DFT naman po pagdating sa nutrient solution is meron kang tangke na titimplahan, pero habang nagtitimpla ka po sa tangke nyo, kahit anong sukat po ang gagawin nyo, maya't maya po magbabago yon. Bakit po ganon? Kasi ang reason po is merong tubig na naiipon dito sa ating DFT system. Kada pipe na meron kayo sa DFT system nyo, kapag umiinit po, nagbabago po ang ppm or concentration. Per pipe po yan ha. Kasi iba-iba naman po ang bato ng init per pipe eh. So, nagiging iba-iba po yung concentration niya. So, ibig sabihin pa nagtimpla po kayo sa tangke nyo at nagsisirculate po yun, magbabago at magbabago po yung parameters ng inyong reservoir. So, nagiging time consuming siya pagdating sa pagtitimpla po kasi mag-aabang ka na mag-circulate at mapalitan to yung tubig na nasa loob para masakto po yung timpla. At the same time, kailangan mo pong palakasan yung flow rate nyo para mapalitan po talaga lahat ng tubig dyan. Okay, next pag-usapan naman natin kung kumusta naman ang mga system na to pagdating sa tag-init at ano ang epekto nila sa mga lettuce. Okay, unahin natin si NFT mga kapurman, no. Pagdating sa tag-init mga kapurman, no, contrary sa alam ng iba na manipis lang ang tubig, mabilis lang uminit. Hindi actually. Habang si NFT po kasi is, ang tinitingnan natin dito is yung flow. So, lagi pong dumadaloy or hindi po stagnant or wala pong nakastock na tubig sa NFT. Meaning po, lagi pong fresh yun. Lagi po siyang umiikot. So, kahit mainit na panahon po, pag hinawakan nyo yung tubig, hindi po siya kasing init ng iba. Mas malamig po siya kasi lagi siyang palit ng palit. So, yun po yung myth sa NFT na manipis ang tubig, mainit. Hindi po. Ang problema lang po talaga sa NFT, pag brown out. Yun lang po ang matinding kalaban sa NFT po talaga mga kapurman. Pag-uusapan din natin yun mamaya. Ngayon, pagdating sa DFT mga kapurman, no, tag-init mga kapurman, no, kabaliktaran po talaga ang understanding natin sa pagdating sa tubig. No? Mostly, no? Hindi ko sinasabi lahat, pero contrary po sa iniisip na iba, may tubig, mananatiling malamig ang ating mga lettuce. Sa totoo po, hindi po ganoon na nangyayari. At ito po ang tatandaan nyo, kapag stagnant po ang tubig, mabilis po uminit yon hanggang sa point na pwede nyo ng pangkape yon. Yun po ang nagiging dahilan kung bakit ang mga DFT users minsan may mga root rotting po talaga at ipapaliwanag ko kung bakit. May tubig po kayo dito sa pipe nyo na iiwan. Ang nangyayari po dyan, ang akala nyo na ligtas po kayo kasi yung init is may tubig dito, hindi po ganun ka maiinitan. Yung inyong halaman, hindi po actually. At ang totoo niyang nangyayari is dumodoble pa po ang init niyan. Kasi yung init ng pipe po lumilipat po sa tubig. Pag uminit po yung pipe, umiinit din po yung tubig. At nangyayari po is nagiging stagnant yung tubig. Dalawa ang nangyayari dito mga kapurman. Umiinit yung tubig mo, nagkakaroon ng evaporation. Pag nagkakaroon ng evaporation, bumababa ang tubig concentration mo pero ang nutrient solution concentration mo tumataas. Ano ang ibig sabihin nun? Kapag mataas ang nutrient concentration nyo mga kapurman, nagiging toxic ang laman ng pipe nyo. Nagiging lason po siya para sa inyong mga halaman. So, hindi po kayo talaga nililigtas sa tag-init kapag may tubig dyan. Kailangan nyo pa rin po palitan yung tubig na nasa loob ng pipe na yan ng presko. At hindi madali magpalit ng tubig sa DFT kumpara sa NFT. Kaya po ako nag-NFT at hindi DFT. Kaya isa po sa mga reason kung bakit nagkakaroon ng root rot, yun po, nutrient toxicity at high temperature of water dito sa inyong DFT system. So ngayon naman pag-usapan natin ang maintenance pagdating sa parameters like ppm, EC at pH. Ganon din po, no.
Yun nga, ang akala po kasi natin no, na maganda po na may tubig na iiwan. But dito po sa isang sistema na dapat controlled ang ating system, no, pati reservoir at mga parameters natin, instead of makatulong po yung nakapondong tubig dyan, nagiging hadlang po siya para sa akin, no. Kasi ang nangyayari po, akala nyo yung tangke lang po ang iisipin nyo pagdating sa parameters, pero yung tubig po sa DFT system nyo, no, is may epekto po yun sa parameters pag nagtitimpla or nagta-top up kayo. Para po sa NFT wala pong naiiwang tubig eh. Kung meron man, ang unti, ang nipis lang po talaga at kaya po siyang habulin agad sa reservoir lang in terms of pagtitimpla. Paano naman during brownout? So, ito po ang ating problema sa kahit mapa-DFT man po or NFT system, ang brownout. So, dapat po meron po talaga tayong backup, no? So, meron tayong solar, meron tayong generator, or whatever. Mapa-DFT man po yan o NFT. Kasi itong dalawang system na po ito, pag walang kuryente po, medyo mahirap at challenging po sa atin yon. So, siguro nakaka-survive si DFT in many hours, no? But, kung tanghali po, medyo delikado po siya. Nakaka-survive siya siguro kung malamig ang panahon. Pero pag tag-init po, doble po ang delikado ni DFT kumpara sa NFT. So, either way, kailangan nyo po na mapalitan ang tubig sa DFT at malagyan naman ng tubig ang NFT during brownout. So, kung meron po kayong solar panel dyan, no, pwede nyo pong gamitin para sa motor nyo or pwede po kayong magbomba ng mano-mano. So, for me po, nagmamano-mano lang po ako ng pagdidilig, no. Meron lang po akong ginagamit yung pinakita ko po dun sa page natin na sinusuksok tapos sinalagyan ng hose para po i-distribute yung tubig sa ating mga channel. So, yun po ang reason kung bakit po hindi na ako nag-DFT, no. So, yun, in conclusion po, alin po ba ang maganda sa dalawang to? So, kayo na pong bahalang bumalanse actually kung ano yung gusto nyo. But for me, ang masasuggest ko po, kapag small scale lang po at kaya nyo i-maintain ang isang system, no, kaya nyo pong trabahuin ang DFT at gastusan ng DFT, no, at bantayan ng DFT, mag-DFT po kayo. Pwede naman po yun. Lalo na sa lugar na wala masyadong kuryente pero malamig. For example, sa bukid po, ganito po ang gamit ko. Bakit? Kasi kahit tag-init po, medyo mahamog. Alam niyo, malamig po dun eh. Upland kasi yun eh. Kapag highland po kayo, maganda po ang DFT. Kasi kahit mainit, na may maintain po ang lamig nung mismong pipe. Basta na-maintain nyo lang po ng maayos. Kung brownout po, kailangan po may shade net kayo, meron agad kayong action plan. So yun lang mga kapurma, no? Sana may natutunan kayo. Kung interested po kayo sa ibang topic, marami po tayong playlist dito para panoorin nyo at mga ibang video po. Pa-like, share, and subscribe naman ng ating channel for more contents na katulad po nito, specific po sa planting, hydroponics, at kung ano-ano pa pagdating sa mga halaman, no? Let's sugas to, hydroponics ang galawan. Lagyan natin ng tanim ang iyong bakuran. Let's sugas pipino o ano man yan. Tara silipin natin baka pwedeng ating setapan. Kahit maliit, pwede gawan ng paraan. Tara tayo ay matuto. Huwag mag-alala, ako ay kakampi mo. Di ko sinasabing madali to, pero andito ako para gabayan kayo. Isabay natin ito sa